Oh, pero how do you explain the staggering amount of money na sinasabi nila, What is- yaman ninyo? Where is it? Issue. Mission nyo ho ba na pabanguhin ang pangalan po ng inyong pamilya? Hindi ko talaga maunawaan yung tanong na yan. Siya ang pinagkakatiwalaang mamamahayag sa bansa. Tumanggap ng mga international awards at nanguna sa mga investigative reports na naglantad ng bilyon-bilyong pisong anomalya. Ngunit sa kabila ng papuri, hindi siya nakaligtas sa batikos, trolls at akusasyon ng pagiging biased. Ito ang kwento ng isang babae na pinili ang trabaho kaysa personal na buhay, si Jessica Soho. Sa isang tahimik na bayan sa La Union, nagsimula ang kanyang kwento. Lumaki siya sa pag-aaruga ng kanyang lola, isang simpleng buhay, walang karangyaan, ngunit puno ng disiplina at pagpapahalaga sa edukasyon. Sa murang edad na sanay siyang makinig sa mga kwento ng tao, magmasid sa paligid, at unawain ang realidad ng buhay. Hindi niya akalaing ang simpleng pag-uusisa na iyon ang magiging pundasyon ng kanyang magiging karera. Nang lumuwas siya sa Maynila para mag-aral, doon niya mas naramdaman ang bigat ng realidad. Hindi madali ang buhay estudyante sa lungsod. May pressure, may kompetisyon, at may pangarap na kailangang patunayan. Ngunit pinili niya ang journalism, hindi dahil madali ito, kundi dahil ramdam niya na ito ang kanyang calling. Para sa kanya, ang pagsusulat at pag-uulat ay hindi lamang trabaho. Ito ay serbisyo. Sa pagpasok niya sa GMA Network, nagsimula ang tunay na hamon. Bilang batang reporter, wala siyang espesyal na trato. Kailangan niyang patunayan ang sarili sa bawat assignment. Nag-cover siya ng mga sunog, baha, krimen at trahedya. Madalas siya ang nasa pinakaunang linya. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng panganib. May mga pagkakataong kinakailangan niyang maglakad sa putikan, sumakay sa bangka sa gitna ng baha, o pumasok sa mga komunidad na kontrolado ng armadong grupo. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. May mga panahong kinakailangan niyang mag-interview ng mga pamilyang bagong nawalan ng mahal sa buhay. Hindi biro ang emosyonal na bigat ng trabaho. Ngunit hindi siya umatras. Dahil para kay Jessica Soho, ang bawat kwento ay mahalaga. Lalo na ang mga kwentong walang gustong magsabi. Habang tumatagal, mas lalo siyang nakilala sa kanyang investigative reporting. Isa siya sa mga mamamahayag na hindi natatakot magtanong. Kahit pa ang kaharap niya ay makapangyarihan. Pinangunahan niya ang mga expose laban sa corruption, ghost projects, smuggling, illegal recruitment, human trafficking at maging ang lumalawak na operasyon ng POGO o Philippine Offshore Gaming Operators na inuugnay sa cybercrime, kidnapping at money laundering. Sa kanyang seryeng investigative reports, personal niyang pinuntahan ang mga proyekto sa iba't ibang probinsya, Pampanga, Tarlac, Laguna, upang ipakita ang mga flood control projects na hindi naman gumagana. Doon niya ibinunyag ang mga umano'y ghost projects, kickbacks, at koneksyon ng mga kontraktor sa ilang opisyal. Ang kanyang mga ulat ay nagdulot ng investigasyon sa Senado at aksyon mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ngunit kasabay ng kanyang tapang ay ang mas lumalakas na oposisyon laban sa kanya. Sa panahon ng social media, hindi lamang katotohanan ang mabilis kumalat, kundi pati kasinungalingan. Si Jessica Soho ay naging target ng fake news, edited videos at coordinated trolling. May mga nagsasabing siya ay may kinikilingan. May mga nagsasabing siya ay anti-government. May mga nagsasabing scripted ang kanyang mga ulat. Sa 2022 elections, mas lalong lumakas ang kontrobersya ng tanggihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang imbitasyon sa presidential interview. Inakusahan ng kanyang programa na biased umano laban sa kandidato. Ngunit para sa marami, ang pagtatanong tungkol sa martial law, ill-gotten wealth at mga kontrobersyal na issue ay bahagi ng tungkulin ng isang journalist, hindi bias, kundi accountability.
So, hindi namin mapapag-usapan yung para sa akin ang importanteng pag-usapan kung ano yung ano ang gagawin natin, anong program of government, ano yung mga dapat natin gawin, anong assessment dito sa sitwasyon, anong assessment sa buong mundo para tayo papasok diyan sa the resurgence of the global economy. Lahat ng mga bagay na saan tayo kukuha, paano natin magpaparamihin ang trabaho. Hindi na lang namin mapapag-usapan 'yon. Yun lang naman ang gusto kong pag-usapan dahil ang taong bayan, yun lang naman ang gustong pakinggan. Hindi lamang sa politika siya binato ng kontrobersya. Noong 2013, naging sentro siya ng pambansang usapan nang gumawa ng rape joke ang komedyanteng si Vice Ganda na tumukoy sa kanya. Sa halip na patulan ito ng galit, tumugon siya ng may dignidad, "Rape is not a joke." Ang kanyang pahayag ay naging simbolo ng paninindigan laban sa rape culture at nagbukas ng mas malalim na diskusyon sa respeto sa kababaihan. Naghihilom daw ang lahat ng sugat, pero may mga sugat na hindi lamang matagal maghilom kung hindi nag-iiwan pa ng panghabang buhay na pilat, gaya po ng rape o panggagahasa. Sa lahat ng kultura saan mang sulok ng mundo, mula noon hanggang ngayon, isa pa rin sa pinakamatinding salot sa sangkatauhan, lalo na sa mga kababaihan, ang karumal-dumal na krimen ng panggagahasa. Kaya naman isa po itong paksa na hinding-hindi dapat maging laman ng mga biro. Noong 2020, nakatanggap siya ng batikos mula sa ilang LGBTQ+ groups dahil sa isang segment ng kanyang programa tungkol sa Alter World. Inakusahan siya ng sensationalism. Sa halip na magmatigas, pinakinggan niya ang kritisismo at naging mas maingat sa paghawak ng sensitibong paksa. Noong 2021, nagpa siyang umatras siya sa pakikipag-ugnayan sa NAS Academy bilang pakikiisa sa panawagang igalang ang kultura ng mga katutubo matapos ang kontrobersya kay Apo Wang-od. Isang desisyong nagpakita na para sa kanya, hindi lamang katotohanan ang mahalaga, kundi pati respeto sa kultura at komunidad. Noong 2025, muli siyang nasangkot sa isang viral na issue nang kumalat ang peking balita na ideklarang persona non grata siya sa Cagayan de Oro matapos itampok ang isang proyekto sa kanyang programa. Mabilis itong pinabulaanan ng lokal na pamahalaan, ngunit ipinakita nito kung gaano kadaling gamitin ang disinformation upang sirain ang kredibilidad ng isang mamamahayag. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi siya tumigil. Patuloy siyang naglabas ng seryeng investigative reports tulad ng Katakot-Takot na Kurakot, kung saan lantaran niyang sinabi ang linya na tumatak sa publiko, "Hindi na pala baha ang magpapalubog sa ating bayan kung di kasakiman." Ang linyang iyon ay naging simbolo ng kanyang paninindigan. Isang paalala na ang tunay na kalaban ng bayan ay hindi lamang kalamidad, kundi ang korupsyon. Sa likod ng kanyang matapang na imahe ay isang babaeng may malinaw na pagpili sa buhay. Hindi siya nag-asawa, wala siyang anak, ngunit hindi ito kakulangan para sa kanya. Pinili niya ang kanyang trabaho. Pinili niya ang kanyang misyon. Para kay Jessica Soho, ang newsroom ang kanyang tahanan, ang kanyang mga kasamahan ang kanyang pamilya, ang kanyang mga kwento, ang kanyang mga anak. Hindi niya ito pinagsisisihan dahil alam niyang ang bawat sakripisyo ay may kapalit, ang tiwala ng bayan, at iyon ang kanyang pinakamahalagang gantimpala. Sa mahigit 4 na dekada sa industriya, kinilala siya sa iba't ibang international at local awards, kabilang ang Peabody Award at iba pang pagkilala para sa kanyang public service journalism. Ngunit para sa kanya, ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi tropeo, kundi ang epekto ng kanyang trabaho sa buhay ng tao. Ngayon sa patuloy na pag-usbong ng fake news, AI deepfakes at online manipulation, mas naging mahalaga ang kanyang papel bilang mamamahayag. Aktibo siyang nagbababala sa publiko tungkol sa paggamit ng kanyang mukha at boses sa scam videos at patuloy niyang pinapaalalahanan ang mga Pilipino na maging mapanuri. Habang papalapit ang mga susunod na halalan, muli siyang inaasahang mangunguna sa political interviews, magbibigay ng matitinding tanong at magpapaalala sa mga kandidato na ang kapangyarihan ay dapat may kasamang pananagutan. At sa bawat pagharap niya sa kamera, dala niya ang parehong paniniwala na nagsimula pa noong siya'y bata pa sa La Union, ang paniniwalang ang katotohanan ay dapat ipaglaban.
Sa panahon ng ingay, paninira at manipulasyon, may iisang boses na nananatiling kalmado, matatag at malinaw. At ang boses na iyon ay si Jessica Soho. Hindi perpekto, hindi ligtas sa kritisismo, ngunit hindi natitinag dahil hanggat may katotohanang kailangang sabihin, may isang Jessica Soho na patuloy na magsasalita para sa bayan, para sa hustisya at para sa bawat Pilipinong naghahanap ng totoo.